Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Isama natin sa ating panalangin ang Misa Intention para sa pasasalamat ng Galima family ni Mr. and Mrs. Bibiana and Ruben Panganiban para sa kaarawan ni Pepita Solis at Christopher Valenzuela, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Manuel Jr., Joanna Marie at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 araw ng Misa de Gallo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father James Bumangabang OAR. Magstayo ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Aurea o ginintuang misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ng malaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong bisa. Ang kapistahan ng mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon di ipinahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Para po sa panahon na hindi natin nakilala ang tunay na ilaw sa buhay natin, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagpag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magbibigay ng palantandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Tinatawagan po ang pamilya ni Sister Edith Venancio and family, Mr. and Mrs. Vicente Solis and family, Mr. and Mrs. Paulino Solis and family para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, ipinapaubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay
na nangangailangan ng pagbabago, inialay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang maisakatuparan namin ang mga ito. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming mga handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mga mag-anak na naririto, ngayon lalong-lalo na si Sister Edith Benancio at pamilya, Mr. and Mrs. Vicente Solis at pamilya, Mr. and Mrs. Paulino Solis at pamilya. Lobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi. At naway maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadala tao ni Elizabeth, Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa inyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos
ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyari ito? Ngayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit, naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam naman po natin na dahil po sa social media, marami po tayong mababasa, makikita, at sana marami din po tayong mga matutunan. Nang dahil po sa social media, meron po akong nakita sa YouTube. Isang ama, noong ikinasal ang kanyang lalaking anak, siya po ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita doon sa bagong ikinasal. Ang kanyang anak na lalaki at of course, ang kanyang, anong tawag doon sa babae na anak ng kanyang anak? Asawa ng kanyang anak? Manugang. So sabi niya sa kanyang anak, gusto mo ba talaga na magsalita ako? Siyempre, ang tatay ay tuwang-tuwa o kaya natatawa naman. Dahil binigyan nga po siya ng pagkakataon, dahil sa araw na yon, ang kanyang anak na lalaki ay magkakaroon na po ng bagong pamilya. At ang sabi po ng tatay sa kanyang anak, kung gusto mo po talaga akong magsalita, hindi sa iyo ako magsasalita, sa iyong asawa. Sabi niya doon sa kanyang manugang, Iha, dapat ikaw ang magiging matatag sa inyong pamilya. Dapat ikaw, bilang isang ina ng tahanan, ikaw ay magbigay at magpakita ng katibayan. Dahil alam mo kaming mga lalaki ay marurupok. Tawang-tawa naman, tuwang-tuwa naman yung kanyang anak na ikinasal. Baka nakita niya ang kanyang sarili sa sinabi ng tatay niya. At doon po ako nag-umpisa na magnilay dahil katotohanan po, nag-umpisa po kay Maria ang katatagan, katibayan ng bawat ina. Ang mga tatay, hindi ko lang po alam kung makatotohanan ang sinabi ng tatay doon na sila ay marurupok. At ang kanyang sabi, ang tibay ng pamilya, ang kagandahan ng pamilya ay nasa isang ina. Kaya po ngayong umaga, sinasabi po natin na ang misang ito ay, ang araw na ito
ay tinatawag ding Misa Aurea o ginintoang misa. Ang Aurea noon ay malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ng malaking titik ng Ebanghelyo, babasahin sa aklat, at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto, at liwanag ng mga kandila, mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon po nagsisimula ang pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan o sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po dapat ang bawat isa ay patuloy na nagagalak, patuloy na maging masaya dahil ang katauhan ng Diyos ay magkakatotoo na. At ito ay dahil sa ating Inang Maria. Amen po ba sa atin? Amen. Okay. So since si Maria po ang bida ng ating misa ngayon, bibigyan po natin ng pansin kung sino at ano si Maria bilang isang ina. Ano po ang kanyang mga katangian para ang mga ina ngayon ay maging totoo at ang kanilang presensya sa kanilang pamilya, ang presensya ng mga ina sa ating simbahan at ang presensya ng mga ina sa ating lipunan ay isa sa pinakamahalaga na dapat tingalain ng bawat isa sa atin. Nang dahil kay Maria, naging totoo at naging tao ang Diyos, si Kristo Jesus. So una po na kinakailangan natin malaman at ang katangiang ito ay nagsasabing si Maria ay mapagmahal, maaalahanin. Bilang ina ni Jesus, siya ay nagpakita at nagparamdam ng tunay na pagmamahal at sa kanyang anak na si Jesus. Dito ipinakita at ipinaramdam ni Maria ang kanyang katotohanang ina kay Jesus. Mahirap po ang gawaing iyon, pero si Jesus ay si Maria ay makatotohanang nagparamdam, nagbigay ng kanyang tunay na pagkalinga, tunay na pagmamahal sa kanyang anak. At sa ngayon, panahon bilang mga ina, mahalaga maging mapagmahal at maaalahanin sa mga anak. At ipadama ito ang tunay na pag-aaruga sa ating mga anak. Ang tanong ko po, paano po ba natin ipinapakita at ipapakita ang tunay na pagmamahal natin sa ating mga anak o kaya miyembro ng ating pamilya? Paano po ba natin ipinapakita at ipinaparamdam sa kanila ang pagmamahal? Una po, dapat ang isang ina ay magbigay ng oras sa pamilya, lalong-lalo na sa mga anak. Ang mga ina dapat hindi magbigay ng ni anong katiting na dahilan para po magkaroon ng hidwaan sa kanilang mga anak at sa pamilya. Kung gusto po natin tularan si Maria, maalalahanin dapat tayo at ito ang ating ipakita sa ating mga anak. Unahin po natin ang ating mga anak, unahin po natin ang ating mga pamilya bago po tayo lumabas para maging totoong tao sa ibang kapitbahay, sa ibang miyembro ng ating komunidad. Minsan iniiwan natin ang ating pamilya para sa iba.
kadalasan, ang ipinapakita natin sa iba ay mas higit sa ipinapakita natin sa ating mga anak. Minsan o kadalasan, ang bonding natin sa ating mga friendships, sa ating mga kapitbahay, ay mas matagal pa at makatotohanan o kaya makabuluhan kumpara sa bonding natin sa tunay nating mga anak. So saan po ang pagmamahal doon kung ganon ang ating ginagawa? Kaya po, sa ehemplo ng ating Inang Maria, sana ngayong Pasko, ang ina, ang susi ng pagkakaisa ng bawat isa sa pamilya. Pangalawa po, ang ating Inang Maria ay tunay na mapagkalinga, tunay na maalaga. Paano po ba natin inaalagaan ang ating mga pamilya? Paano po ba inaalagaan ng ina ang kanilang mga anak? Si Maria ay nag-alaga at nagprotekta kay Jesus sa abot ng kanyang makakaya. Sa kaya ng mga ina sa panahon natin ngayon, ginagawa din po ba natin ang tunay na pag-alaga at pagkalinga sa ating mga anak? Kung ginagawa po natin ang mga iyon, sana po ang ating mga anak sa panahon natin ngayon ay maging maayos ang kanilang kinabukasan. Nang dahil po sa inyo mga nanay, sigurado ang ating mga kabataan ngayon, ang ating mga anak sa lipunan na nasa lipunan natin ngayon ay maging totoong pag-asa ng ating bayan at ang ating simbahan. Pangatlo po, ang ating Inang Maria ay matatag at mapagtimpi. Hindi niya po ipinakita kung paano masaktan ang isang tunay na ina nang dahil sa hamon ng buhay. Ngunit, ang ipinadama ni Maria sa kanyang anak ay tunay na katatagan, tunay na pagtitimpi. Ngayon, ang mga ina, kayo po ba ay mapagtimpi? Kayo po ba ay matatag? Dahil laging hinahamon ng panahon ang inyong pagkaina ngayon. At pang-apat po, ang ating Inang Maria ay mapagpatawad at maunawain. Kung nagkakamali po ba ang ating mga anak, handa po ba tayong magpatawad? Kung nagkakamali ang inyong mga asawa, handa po ba tayong magpatawad? Marahil ang sagot natin, oo. Pero pag minsan, hindi natin makalimutan kung bakit sila nagkasala. Panglima po, ang ating Inang Maria ay may malakas na pananalig sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga dahil sa tunay na pananalig ng bawat isa sa atin sa Diyos. Magpatuloy na maging magalak ang bawat ina sa lipunan. Katulad ng sinabi ng anghel kay Maria, magalak ka. At yun nga po ang nangyari. Kahit siya po ay nagtanong sa anghel, at ang kanyang tanong ay nagkaroon ng tunay na liwanag. Kaya po nagsabi siya, ako ay alipin ng Diyos, kaya gagawin ko ang aking katungkulan sa pagtanggap ng pagiging ina ni Jesus. Sana po, nung tinanggap natin ang ating commitment bilang ina o bilang asawa muna ng inyong mga asawa, ganon din po ang pagtanggap ninyo ng inyong katungkulan bilang mga ina sa inyong mga anak. Sana po sa lipunan natin ngayon, ang mga ina ay patuloy na magbigay
ng liwanag dahil kayo nga po ang ilaw ng tahanan. Ang pagkakaroon ng mga katangiang ito na hango kay Maria ay makatutulong sana sa mga ina at mabigyan sila ng tunay at tamang direksyon at pagmamahal sa kanilang mga anak sa kasalukuyang panahon. Sa katotohanan lamang, ang inyong tunay na pagmamahal ang mga pangangailangan ng mga kabataan, ang inyong mga anak sa ngayon. Ngayong Pasko, ito ang ating regalo para patuloy tayong magsaya. Magsitayo po tayong lahat. Humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan, tayo'y dumalangin. O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak upang ang aming pagpapatoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ang mga lingkod bayan, ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain, makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen.
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag nung pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang katakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Pinapaalalahanan po ang lahat na may mga ticket ng ating 2023 Raffle for a Cause na maaari na po ninyong ihulog ang inyong mga ticket sa ating Tambiolo. Ang Grand Raffle Draw ay gagawin sa December 24 sa pagdiriwang ng Bisperas ng Kapaskuhan, kung saan ang inyong ticket ay maaaring manalo ng grand prize na worth 50,000 pesos o kaya naman ang first prize Condura 6.5 cubic feet refrigerator o second prize 43 inches Skyward Smart TV o kaya naman ang third prize Condura 7.5 kilogram automatic washing machine. At muli tayo ay nagpapasalamat sa mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni na Sister Edith Venancio, at ang pamilya ni Mr. and Mrs. Vicente Solis, at ang pamilya ni Mr. and Mrs. Paulino Solis. Palakpakan po natin sila. Ang ating schedule po ngayong araw, mamayang alas 6 ng gabi ay ating pong ipagdiriwang ang Misa Adviento sa ikatlong linggo ng Adviento at ikawalo naman ng gabi ay ang anticipated Simbang Gabi. At bukas po sa ganitong oras, ang kulay ng damit na ating susuot ay kulay brown. Inulit ko po, bukas ang damit natin ay kulay brown. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang mag-request? Sabihin natin, merong himala. Bakit? Nagising tayo kanina, ba? Lahat, nagising tayo lahat, ha? Kaya merong himala. Alam nyo, talagang sa kasaysayan ng ating kaligtasan, may mga himala. Tanda at baog, nagkaanak. Diba? Naginig ba kayo sa Ebanghelyo? Tayo po'y tatawag. Dito po tayo tatawag. Dito po sa may driveway. Marami pong tao sa driveway eh. Ha? Malaman natin kung nakinig o natulog. Okay? Pwede pong meron ba dyan na pupunta rito? Simple lang ang tanong. Simple lang ang tanong. Simple lang. Wala. Ay, pupunta ako dyan. Ako hahanap. Babae gusto ko. Babae. Wala. Bakit? Natulog kayo? Halika. Bakit walang tumutugon? Natulog ano? Simple lang ang tanong. Ha? Para saan tanong? May himala, di ba? May himala. Okay. Dito tayo para makudakan ka. Kahapon, ating pinagnilayan, sino? Ang isang babae na baog, matanda na ng anak. Kahapon yun, ano? Nakinig kayo. Ngayon, ang tanong, sino nagsabi, alipin ako ng Panginoon, mangyari sa akin ang sinabi mo? Emmanuel? Di. Natulog ka. Halika dito. Hindi.
mga himala, di ba? Oh, dalaga siya, pero nag-anak. Si Maria. Maria po. Maria, tama. Tama. Oh, eto yung ano. Natulog ka. Oh. So, kita-kita po ulit tayo bukas. Pang ilang araw na ngayon? Pang 5 araw na. Konti na lang. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo lahat. Magsitayo po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ni alay na banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.